May naririnig ka rin bang rattle sa ADV 160 mo? Dito kasi kay ADV may naririnig akong rattle. Mahina lang naman tsaka minsan-minsan lang lumalabas pero nakakairita pa rin eh. Pero mukhang nahanap ko na kung saan galing. And sana effective yung solution na ginawa natin. Pero iti-test ride ko muna sa ADV to make sure na wala na talaga. Kaya kung problema mo rin ng rattle sa ADV 160 mo, watch until the end. By the way guys, bago rin pala itong side mirror natin. Ito yung racing side mirror na foldable. Angas no? So i-testing din natin ngayon kung okay ba yung visibility, kung okay ba pag sa actual ride na. And sa mga nakasubaybay sa atin, alam nyo napakarami na nating side mirror na na-try. Pero so far mukhang may spark sa akin to ah. Ang nagustuhan ko kasi dito, unique yung itsura niya and very sporty din na bumagay sa theme ng motor natin. And syempre hindi naman tayo gagamit ng hindi rin legal. Kaya yan, malaking bagay na 4 fingers to. Kaya tara, sama na natin sa road test to. Ikot-ikot lang tayo guys. Just wanna make sure na wala na talaga yung rattle. Usually lumalabas yung rattle sa pag mabagal ka, pag rumerev ka. And right now wala akong naririnig ha. Pero obserbahan pa natin para sigurado. So mukhang tama yung hinala ko kung saan galing yung rattle. And tingin ko effective rin yung solution natin. Yan, so far wala oh. Usually sa mga ganyang rev, maririnig ko na yun eh. Nice. Sobrang nakakairita kasi talaga pag may naririnig kang rattle eh, no? Kahit sa motor, kahit sa 4 wheels eh. Pag luma ng sasakyan mo, tapos may rattle sa dashboard na hindi mo alam kung saan galing. Nakakairita yun. Nakaka-OC, no? And dito kay ADV, medyo matagal ko na rin pinagtitiisan yung rattle na yun. Kasi nga mahina lang naman. Pero naiirita talaga ako pag naririnig ko eh. Lalo na pag nag-i-edit ako ng videos, tapos doon ko naririnig, naiinis ako. So again, kung curious na kayo kung saan galing yun, watch until the end of the video. Don't worry, ipapakita ko kung saan galing and kung ano rin yung ginawa ko para mawala. So habang niro-road test natin sa ADV, obserbahan din natin tong side mirror. May nauso rin kasing racing side mirror. Parang ganito rin, foldable, pero napakanipis nun, 2 fingers lang. Huli ka sa checkpoint dun. Kaya nung nakita ko may ganito na more than 4 fingers, sobrang na-excite ako. Order ka agad ako eh. So i-try natin pag naka-fold. And the reason for that, kaya fino-fold yan, that's for aerodynamics. So kung kumakarera ka or nasa track ka, pero syempre don't do this in public ah. Nasa loob ako ngayon ng private subdivision para lang makita natin yung itsura. Siguro soon pwede natin i-time trials din to kung meron ba talagang tulong sa speed. Kunyari 0 to 80 or 0 to 100. Tingnan natin kung mas mabilis ba pag naka-fold yung side mirror compared sa nakataas. Pero angas no? Gusto ko yung part na flat siya dito. Kaya pwede pa rin ako maglagay dito ng mga clamp. Pwede ko lagay dito yung action camera mount ko. Taas na natin. And again guys, since more than 4 fingers naman yung laki nito, confident ka na wala kang huli sa checkpoint. And syempre, safe din to kasi malaki yung kita mo sa likod. Kasi proper size yung salamin. Ayan o, kita naman o. Malawak tsaka malayo yung kita ko sa likod. Diba? Ayan o. Sobrang dami ko na kasing na-try na side mirror mula nung nabili ko si ADV. Kasi very particular ako doon sa function eh. Gusto ko yung malaki yung size. Yung mga na-try na ako before, gusto ko rin yung Ducati style. Recently na-try ko rin yung aluminum alloy. Ganda rin. Very elegant, maporma. Pero sa lahat kasi na na-try ko, ito yung pinaka-sporty yung itsura for me. Grabe ang init ng panahon ngayon. Kahit gusto mo mag-ride, tatamarin ka eh. Sakit sa balat. Kalimutan kong gamitin yung arm sleeve natin. Sayang. Meron pa namang ano yun, UV protection. And another thing na gusto ko pala dito, very stable ah. Wala akong nakikita any vibration. Sa mga ADV owners, alam nyo yan, pag nakatigil ang ADV, medyo ma-vibrate yan sa handlebar. Pero tingnan nyo yung salamin. Wala ka masyadong mapapansing vibration. Oh? May mga side mirror kasi na makikita mo talaga sa salamin na nagwa-vibrate. So yun pala maganda dito. Very stable and secure. And shoutout din pala sa Chigi ah. So sa mga hindi pa nakakaalam, recently nilaunch na ni Chigi yung pinakabago nilang AIO device, yung AIO 6. AIO 5 Lite kasi itong gamit natin. So ang maganda doon sa AIO 6, detachable na tong screen and pwede mo na rin kabitan ng SIM card. And mas malaki na rin pala yung screen size. Ayun. Walang wala na yung rattle guys.
Nakakatuwa. Medyo nawalan na ako ng pag-asa nun eh. Kasi may time na pina-check ko yung sa ADV because of that rattle nga. So binaklas na yung fairing sa harapan, nahanap yung rattle. Hindi talaga ma-pinpoint kung saan galing. So kahit pinaklas fairing, sinigpitan yung mga bolts, screw, meron pa rin after. Pero ngayon wala na. Simple lang pala kung saan galing. Yan yung solusyon din. So doon sa mga talagang curious kung saan galing yung rattle, share ko na kung saan. Dito sa gas tank cover. Dumi. Teka, purasan lang natin para hindi nakakaya sa inyo. So panoorin nyo tong video na to kung paano ko sinolusyonan yung rattle dito sa gas tank cover. ADV 160 owner ka din ba? And may naririnig kang rattle na hindi mo mahanap? Baka dito galing yun. Maluwag kasi yan yo. So ang kailangan natin gawin is mawala yung alog nito. Ito lang pala ang solusyon dyan. Ito yung regular rubber skid protector lang. Nabibili ito sa kahit saang hardware store. Testingin natin kung makakawala ng rattle. So ipwesto lang siguro natin dito sa bandang taas. Pwede dito. Lagyan din natin sa baba. Alright. So sana masara. Masara naman. And wala ng alog guys. Alright, goods na. Wala ng rattle sa gas cover. So kung may rattle din yung ADV 160 mo, sana nakatulong tong video. So sa mga magtatanong kung bakit sa harapan naririnig kung dito pala yung source ng rattle, feeling ko gumagapang yung rattle eh. Kasi syempre pag may vibration dito, isang set lang naman yung mga fairings, diba? Konektado naman lahat yan. Kaya nung may rattle pa, dito sa bandang harapan ko naririnig. Pero ngayon wala na talaga yun. Sobrang kabisado ko yung tunog ng rattle na yun eh. Ayun oh. Dati pag nanyan ko meron na yan eh. So doon sa mga may rattle din sa ADV, try nyong i-check. Baka doon din galing yung sa inyo. Kung wala kayo ng mga rubber stopper yung ginamit ko, hanap kayo ng kahit anong pwedeng pangkalang doon. Kung may mga goma kayo dyan or pwede rin sigurong foam na makapal. Basta mawala lang yung alog ng gas tank cover. Kasi ngayon oh, wala nang alog yan eh. Pag stock yan, try nyong ganyan, tapik-tapik na ganyan, umaalog yan. May spark sa atin tong side mirror na to. Sobrang bumagay sa look na gusto kong ma-achieve dito kay ADV. Pero at the same time, hindi na compromise yung functionality. Kumbaga, ang laki pa rin ang kita ko sa likod. Kasi kahit kaano pa kaganda yan, kung hindi ganun ka-functional, hindi rin. Ayoko pa rin. Ito pala guys yung magandang running spot dito sa Alabang. Wala lang tumatakbo ngayon kasi sobrang init. Pero pag hapon, pag gabi, daming runners dito. Ako, tinatry ko na rin mag-umpisa ng running ngayon. Kaso beginner pa, kaya ang bagal pa ng pace ko. So sa mga runners dyan, baka may tips kayo. Bilis ko hingalin eh. So baka soon gawa tayo ng konting running content, no? Pero guys, yung mga short form ko pala, hindi ko sa YouTube nilalagay ah. Sa Facebook and sa TikTok ko usually pinopost. Kaya kung hindi pa kayo nakafollow sa akin doon, ilagay ko na lang dito yung Facebook and TikTok accounts ko. Sa TikTok din pala natin, marami akong products na pinopromote doon. Kasama na tong side mirror. Kaya doon sa mga hindi ko pa nabubudol, baka naman. Pero don't worry, puro quality products lang ang mga sinishare natin doon. Pag meron kayong product na hindi nagustuhan, i-bash nyo ako. Alright. By the way, kaka 1-year-old rin pala ni ADV this month. So isang taon na sa atin sa ADV 160. Nakakatuwa. Ang bilis ng panahon. So sobrang saya natin kasi sa first birthday ni ADV, natanggal natin yung rattle niya. Ito, yung mga gasgas dito. Pusa siguro yan. And also, nahanap din natin yung for me perfect na side mirror para sa kanya. Pero syempre, depende sa setup nyo or sa concept na gusto nyo. Kasi kung touring yung setup mo, hindi lang ako sigurado kung babagay din to. For me, bagay ito sa mga sporty setup, yung mga naka-circuit concept. Pero syempre, kanya-kanyang trip pa rin naman yan. Kahit anong gusto mong ilagay sa motor mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Kung gusto mo, lagay mo, di ba? Ganun lang kasimple yun. Motor mo naman yan eh. Tsaka ikaw rin yung bumibili ng mga parts, ng accessories. Basta tandaan mo lang, pag nagsiset up ka ng motor, hindi naman yung ibang tao ang piniplease mo. Ang piniplease mo dyan yung sarili mo. Kaya kung masaya ka dun sa ikakabit mo sa motor o kaya gagawin mo sa motor mo, yun lang ang importante dun. By the way, doon pala sa mga naghihintay ng panggilid build natin dito kay ADV, baka madelay ng konti yun, kasama na yung sa muffler. Gusto ko kasing unahin yung suspension, pero don't get me wrong
sobrang solid. Sobrang gusto ko tong stock suspension ni ADV. Actually, yung stock suspension nga ni ADV ang isa sa strong suits nito eh. Kumbaga kahit stock pa lang, palag-palag na. Pero syempre kung meron kang opportunity to improve the suspension, kumbaga lalong pagandahin, lalong maging komportable, syempre why not, di ba? Ako unahin ko yun. Unahin ko yung suspension upgrades kaysa sa panggilid or sa muffler. Mas lagi kong uunahin yung comfort sa mga upgrades. And safety rin pala, kasi pag yung suspension mo is properly tuned, mas safe ang riding niyan. Kaya yung Z900 ko nakatono rin ang suspension nun eh, kay AV Moto. Yan, so hopefully soon maumpisa na natin unti-unti yung mga build na gusto natin gawin kay ADV. Total hinayaan natin isang buong taon. Yung first year ni ADV stock lang talaga siya sa performance, sa suspension. Kaya this time umpisahan na natin ang setup. Kaya inoobserbahan ko na ngayon, like yung front suspension, pag bigla kong pinipitik yung brake, ayun, medyo sharp yung jerk niya, sub-sub niya paharapan. Ayun, kita nyo, ayun, talagang bumabaon yung front suspension. Kaya delikado rin yun kasi for example talagang medyo mabilis ang takbuhan mo, tapos biglang may emergency na kailangan mong mag-stop kagad. Kunyari may batang tumawid sa harapan mo, aso. Pag sobrang sumubsob yung motor mo rin while braking, pwedeng mawala sa balance yung bike mo. Kaya yun talaga ang unahin natin, hopefully soon. Kasi itong mga stock suspension ng motor, hindi naman nakatono yan sa bigat mo. Siyempre iba-iba naman ang bigat ng riders, di ba? Like for example, doon sa Z900, nung ni-research ko yun, parang yung stock suspension na nakatono sa around 70 to 80 kg rider. So kung malayo doon yung weight mo, yung bigat mo, pwedeng hindi ganun kaganda yung performance ng stock suspension sa'yo. Kaya pinapatono talaga yan para ma-personalize or ma-tune, depende sa weight ng rider. Kumbaga nakabalance yung harap at likod na suspension. Pero basta very happy ako ngayon. Ay, sarap ng walang rattle. In case pala may magtanong kung saan ko nabili yung mga rubber na bilog na lalagay ko dito, hindi ko online nabili yun eh. Sa True Value meron noon, doon ko nabili, I think 80 pesos. Dami na yun. May iba rin nag-comment sa akin before, meron din daw silang rattle na naririnig sa upuan. Sa akin naman kasi wala eh. Pero kung ikaw yun, kung meron ka rin ganun naririnig, pwede mo rin lagyan yun. Pero grabe yung init ng araw ngayon guys. Tingnan nyo yung araw. Para kang tinutunaw pag nag-ride ka. So again, quick ride lang tayo. I'm very satisfied with the road test. Pasadong pasado. Wala nang rattle. Goods na goods tong bago nating side mirror. Oh, by the way, plug ko lang pala very quick. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please click the subscribe button below and like and share the video. So maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Kita-kits sa next video. Ingat kayo palagi. Always ride safe. Peace out.